Door 2 and door 3. Dalawang line siya. Doon maglilinya yung mga manumpa. Tapos yun na yung pinaka last step. At saka last na bayarin talaga. Alright. So the most special day, which is my oath ceremony for becoming a U.S. citizen. I'd like to thank the staff and volunteers of the Heritage Theater for their wonderful assistance. Hello everyone! How are you all? Welcome back to our channel. By the way, my name is Noy, and if you're new here, don't forget to like and subscribe to our channel. And thank you so much guys for the support. For today's video, I will going to share my timeline for my N400 application for naturalization. And I will be sharing also my experience during my oath ceremony. So without further ado, let's start. July 19, 2024, that was last year, I filed my N400 application for naturalization online, and I submitted all the documents needed electronically. By October 18, 2024, my interview for Form N400 was scheduled. So it was like July, August, September, 3 months. And then by November 22nd, 2024, I passed my naturalization or citizenship interview. And November 26, 2024, oath ceremony notice was mailed, and I got it after a week. On January 22nd, 2025, that was my oath ceremony. And I will be sharing to you right now my oath ceremony experience. So, mag-Taglish tayo guys para madaling maintindihan rin ng ating mga sisi. On January 22nd, 2025, aga kaming nagising guys, around, kasi yung oath ceremony ko, is appointment is 8:30 in the morning. So, sa Campbell, California, yun siya guys. Medyo malayo-layo from here. Maybe 1 hour and 30 minutes drive from here. And in the morning, it's very traffic, and it's always like been busy. Like that hour is always like a rush hour. So, everybody are like going to work. Yeah. So, maaga kaming nagising, mga I think 5 AM nagising na kami ni Mr. Tapos nag-ready ako. Kasi matagal ako guys mag-ready. Mag-aayos pa ako ng aking buhok. Tapos mag-makeup konti. Siyempre mga almost an hour ako pag nagre-ready. So nagising ako 5. Si Mr. mga 5:30 pa siya nagising siya 5 pero 5:30 pa yan siya bangon. Pero ako bangon na talaga ako kasi magre-ready pa ako. Tapos, mga 6 umalis na kami guys kasi kasama namin yung family namin na dito rin nakatira pero close family friends namin yun. Sasama sila, 4 sila. 2 bata at saka yung couple na yung friend ko at saka yung asawa niya. So, isang car lang kami. Bali yung friend ko yung magdadrive, yung nagdrive pala. Tapos yung asawa niya. Nag-carpool kami guys para medyo madali kasi pag carpool lane, yun siya pang maramihang tao. Basta pang maramihan yun yung carpool lane. So, 6 kami sa sasakyan. So, bali, umalis kami ni Mr. alas 6 umalis na kami dito ng bahay. Tapos, doon na kami, nagdiretso na kami. Ang dilim-dilim pa guys. Ito yung video, ipakita ko sa inyo. Kung gaano pa kadilim nung umalis kami ni Mr. Tapos, doon na kami. Pinarada lang namin yung sasakyan namin doon sa kanilang bahay. Tapos, yun, sinorpresa ako ng pagdating namin doon, nagre-ready pa yung friend ko at saka yung anak niya. Shout out, Balpatin family, Amelia, and Marisa. Nagre-ready pa sila. Tapos, sinorpresa nila ako ng regalo.
Sobrang napaka-sweet talaga yun ng friend ko. I see you guys Tsaka yung anak niya. later. Dalawang anak niya. Lalaki yung isa, and then yung baby na babae. Yung baby ko yan siya sa school dati, sa preschool. So, yeah, yun, doon nag-start yung friendship namin. Tapos nagiging parang pamilya na kami. Kasi wala rin kaming pamilya dito sa sa lugar namin. At saka sila ang layo rin ng pamilya nila. So, kami na lang magpamilya dito. So, ayun. Umalis na kami mga 6:30 kami, guys. Siyempre, yung mga bata ayaw pa magising, 'di ba? Parang inaantok pa. So, yun, binhisan na. Tapos, sumakay na kami ng sasakyan. Mga 6:30, umalis na kami, guys. Tapos, nagbaon lang sila ng sandwich para for their breakfast. Tapos, ako, hindi naman ako kumakain. Kape lang naman. Nag-inom lang ako ng kape. Tapos, umalis na kami. Pagdating namin doon, mga matraffic yung carpool. Grabe, akala ko hindi matraffic. Pero traffic pa rin pala sa freeway. Grabe, siksikan yung mga sasakyan. Tapos pagdating namin doon, mga 7:30 siguro yun. Or yung mga 7:40 na. Tapos pagdating doon, yung linyahan ng mga mag-o-oath ceremony, mag-swear in, is door 2 and door 3. Dalawang line siya. Doon maglilinya yung mga manumpa. Tapos yung mga guest, bali yung family at saka friends mo, is maglilinya sila sa door 1. So, yun, dapat paunahan, guys, yung Campbell Heritage Theater kasi pag late ka dumating, syempre puno na yung 200 seats lang yung offer sa guest, bali yung friends at family. So paunahan ng linya. Tapos kami, syempre nauna sila, Cory at saka yung friends ko na, yung family friend namin. Doon na naglinya na sila. And then kami naman, ako naman doon ako nakalinya. Tapos niready ko na yung aking green card. Syempre, yung appointment letter na doon mo yan pipil upan at saka lagyan signature mo, tapos mag-answer ka doon. Pero ako naka-answer na ako, tapos check ko na lahat yung box na yun at saka nag-signature ako, and then the date, and then yung place at saka state kung saan ka mag-swear in. So, naghintay pa kami, mga 20 minutes pa siguro, guys, yung hintay namin. Tapos, meron doong babae na parang Asian siya. Parang ang sungit. Tapos, parang, pag nagsasalita siya, parang pasinghal ba? Parang ganun. Tapos kami, sabi nga ni Mr. ano ba yun? Parang, ang rude naman ng babae na yun. Pero in-ignore lang namin. Tapos yun na, nakapila sila sa kabila. Ako naman dito sa mga magsuswear in. Tapos pumasok na kami, guys, sa loob. And then, ipakita ko na lang sa inyo kung anong nangyari doon sa loob. Syempre, may ceremony, mga 1 hour din siguro. Tapos, after noon, may magsalita pa doon. Tapos, syempre, mag-pledge of allegiance. Ceremony pala, diniscuss din yung kung paano ka mag-apply ng passport mo. So, ako ni-ready ko na lahat. Naka-ready na yung requirements ko. Yung picture na passport photo. And then, yung $190 na money order, and then yung passport application ko, ando naka-ready na sa envelope. Tapos after ng panunumpa namin, nagiging US citizen na kami. Tapos binigay sa amin yung certificate of citizenship, yung oath certificate namin. Tapos, after nun, umalis na kami, pinapunta na kami doon sa pag-apply ng passport. So, pinicturan ko na lang yung certificate of citizenship ko. And then, binigay ko na doon sa pag-ano ng passport. So, hanggang ngayon, waiting pa ako sa passport ko, guys. Kasi 4 to 6 weeks yun darating pag-apply ng passport. So, hopefully, darating na rin yun kasi mag-a-apply ako ng, ng real ID. Yung parang driver's license, ganun. Kasi mag-expire na sa April yung yung ID ko. So, yun siya. Waiting pa ako ngayon sa passport ko. Hoping this week or next week darating na siya. And kasi California, guys, maraming tao dito sa California. Parang pinakamalaking state yung California. Pinakamalaking population. So,
yung oath ceremony ko nga 2 months bago na, 'di ba, November ako nakapasa ng interview, and thereafter 2 months pa ako nakapag-swear in kasi ang daming nakaschedule, guys. Line up siya. So, yung theater na yun na inanuhan namin, malaki siya. Ayan, i-attach ko na lang yung picture dito at saka mga videos para makita ninyo, guys, kung gaano kalaki yung theater na yun. Kasi, guys, sa isang buwan, 2 ang session. So, ako pangalawang session ata yun. Kasi yung nauna na nag-swear in is marami rin sila. Tapos, yun, maraming tao, guys, as in siksikan. So, dapat maaga kayong umalis. Kung dito kayo sa Campbell, California, mag-o-taking, agahan nyo kasi sobrang traffic talaga, guys. Mas mabuti nang maaga kayo kaysa malate kayo, guys. Para, syempre, maganda talaga pag on time ka palagi. So, yun. Ang saya-saya ko kasi meron na akong certificate of citizenship. US citizen na si lola ninyo, guys. So, yun lang yung experience ko. Okay naman siya. Tapos, maganda yung, yung sobrang napakaganda or napakasarap sa pakiramdam, guys, na magiging US citizen ka na. Parang, hindi ako makapaniwala na, oh my God, parang kailan na ako dumating dito. Tapos, US citizen na ako. Parang ang bilis-bilis ng mga taon, guys, ng mga panahon. 6 years na ako dito mahigit. Magsi 7 years na pala ako dito. This coming November. Imagine that. Oh my gosh. Pero natagalan na ako mag-apply kasi tinamad ako, guys. Kasi ang daming i-review mo. Dapat sana nung pa ako mag-apply ng citizenship ko. Kaso lang tinamad ako, guys. Kasi double job nga ako. Parang walang time mag-review. Kaya ako huminto sa preschool nung last year for 6 months kasi nga 'di ba need ko mag-review ng citizenship ko. So yun nangyari na, kaya bumalik na naman ako ngayon kasi medyo naboboard na ako dito sa bahay. So yun, kasi kailangan mo talaga ng time pag nagre-review ka ng citizenship mo, guys, as in need mo talaga. Imagine 100 civics questions, sasauluhin mo yun, at saka may reading and writing test. Madali lang naman siya, pero dapat isaulo mo talaga, guys. Tapos ngayon, bagong na naman yung presidente, mga nakaupo, so need mo yun sauluhin. If in case na yun yung mabunot sa question mo or mai-question sa'yo, wag kang aanga-anga doon. So, basta ang sarap lang talaga sa pakiramdam, nakaka-proud ng sarili mo na nalagpasan mo na lahat ng mga bayarin, syempre, mula pa dati pag-a-apply ng visa, tapos yung paghihintay mo na, yung sobrang paghihintay mo kasi, yung timeline, yun yung pinakamasakit at saka mahirap, yung maghintay ka na parang naghintay ka lang sa wala, parang ganun, ang tagal-tagal na mga process. Tapos ayun, natapos na sa huli, yun na yung pinaka-last step, at saka last na bayarin talaga, kasi, nakabayad na rin ako sa passport ko, yun, mahinihintay ko na lang. Yung plan ko pa pala is mag-dual citizenship ako, so hindi ko pa alam kung kailan. Pag nakuha ko na siguro yung passport ko, baka next year na, kasi hindi pa naman kami uuwi ni Mr. sa Pinas. So yun, hopefully baka within 2 years or maybe next year uwi kami ng Pinas. Syempre, hindi pa namin alam. Kailangan pa natin ng maraming ganito. Pero mag-ipon-ipon muna kasi nga, 'di ba? Ang daming gastusin. Ang dami pa naming bayarin sa IRS kasi nga kami lagi na nakautang sa IRS. Iwan ko ba? Kasi nung isang job lang ako dati, I remember, nakakuha pa kami ng refund ni Mr. Pero starting na nag-double job ako, guys, yun, nagkakautang-utang na kami. Tapos si Mr. kasi, manager din siya. Kaya lumaki rin yung kanyang sahod. Kaya malaki naman yung mid-holdings namin. Iwan ko ba? Dito sa California, daming nagre-reklamo na ganyan. Nagkakautang lagi sa IRS. Baka nga sa state din. Iwan ko nga. Pero everything is fine naman. Nababayaran naman namin ni Mr. Kasi need talaga yan bayaran. Kasi kung hindi, naku, makukulong ka talaga pag hindi ka nagbayad ng tax mo. So, yun lang, guys. Hoping na maging okay rin.
and makuha ko na yung passport ko. Syempre, i-share ko naman sa inyo pag na-receive ko na yung passport ko. So, thank you so much guys for watching, and hopefully nakatulong din ito yung experience ko sa oath ceremony. Kayo na ang susunod, and good luck. Pagstudihan nyo yung 100 civics questions ninyo at saka yung N400 forms ninyo para madali lang yung smooth yung interview ninyo. Bye-bye! Have a good day! Thank you. You nailed this one. India. Wow. Iran. Israel. Italy. South Korea. Laos. Lebanon. Nepal. Nicaragua. Pakistan. Philippines. Poland. Portugal. Russia. Singapore. South Africa. Switzerland. Taiwan. Thailand. Tonga. Turkey. Ukraine. And last but not least, Vietnam. If I've missed your place of birth, please stand and join the group. I know that you have waited a long time to get this final step in your quest for United States citizenship. Now, your wait is over. In just a few moments, you all become citizens of this great nation, the United States of America. So without further delay, I'd like to thank the staff and volunteers of the Heritage Theater for their wonderful assistance with everything that has happened so far. And lastly, I'd like to thank my fellow officers and co-workers who worked diligently to make this event possible. Hey, love. Emilia.